Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chimpa Masigal Channel, a faith healer, also mata reader. Sa ngayong kahapon, natutigan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is a special gabay for the month of November 6 hanggang November 15 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorns ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw ng balik sa inyong biyaya. So guys, kumapit-kapit ka dahil ito na mensahe sa atin ng mga gabay. Angel Spirit Messages, bigyan mo ako ng pasabog at bulabog na mensahe para maunawaan natin ang gustong mailahad o ipaalam ng ating mga baraha. And of course, there's a star card, shining through. Wow! The star card represents hope, miracles, and of course, healing, so inspiration. So let's see. No, and of course, there is a 7 of Wands. You're also being protected. Come on! Kumbaga itong pangarap mo ay maaari na may sa katuparan dahil protektado ka. Taray! And of course, there is an 8 of Cups. So, ibig sabihin, letting go, moving on. Deadma tayo, no? Kumbaga, no more drama. Parang ganun siya, guys. Na kailangan nating, ipagpatuloy ang totoong laban. And of course, there is a Page of Wands, a good news coming in for you. May magandang balita daw, no? And of course, there is a Two of Swords, there's a decision. Kailangan mo mag-decision as soon as possible. Additional messages. And of course, there is a King of Swords, being wise and truth coming out, no? Malalaman mo ang katotohanan, kung ano man tong bagay na kailangan pagdesisyonan, no? As soon as possible, magkakaroon ka ng decision at malalaman mo, no, ang katotohanan. And of course, what is the star card? A star card represent the Wheel of Fortune. Wow! Pasabag! The star card sinasabi din ng katuparan sa pangarap mo. And of course, the Wheel of Fortune is here to destiny and bless, no? Kumbaga, ang kabog, no? Kumbaga, mayroon ditong fulfillment, tapos the destiny is yours, T. Diba? Pag sinabi kasi ng story kasi tala, yan, T. Pag gumiling ka talaga sa tala, may isa sa katuparan. Talaga, maniwala ka. So, what is the 7 of Wands? 7 of Wands represent the King of the Knight of Cups. There's a Knight of Cups. There's a creative expression or something. Offer, an email, messages, apology, or something, diba? Kumaga, protection namin yung sarili mo, no? Kumaga, there's an offer, pero kailangan mo i-analyze or something visualize or something i-evaluate, no? Kumaga, bago ka mag-take ng isang actions, kailangan mo munang siguraduhin at protektahan yung sarili mo, diba? Let's see what is the 8 of Cups. And of course, sinasabi dito, there's a 4 of Cups. Re-evaluate or analyze, diba? Kailangan mo i-evaluate or analyze yung isang bagay. And of course, letting go. Tipakawalan mo, kala mong, diba, distraction and confusion sa'yo. And of course, there's some 3 of Wands. So, waiting for a result or waiting for a ship. Itong good news na to ay mag-antay ka. So, let's see what is the 2 of Swords. There is a temperance, a perfect timing. See? Panatiling kalmado. So, ibig sabihin dito, there's a decision. Kailangan mo mag-desisyon, pero kailangan mo munang siguraduhin. No? And of course, magdadala daw sa'yo ng healing. And of course, a miracle. And of course, there's a divine interventions. No? May mga paalala daw sa'yo ang ating divine na bago ka mag-take ng isang decision, kailangan mo ng oras at panahon. So, let's see what is the King of Swords. There's a the Hangman, no? Kumbaga sinasabi dito, kung kumbaga maging wise ka, baguhin ang pananaw, baguhin ang perspective, baguhin ang mindset. So, ibig sabihin, what is the star card and the Wheel of Fortune? And of course, there's a 9 of Wands. Wow, a final push, resilience, no? Ang tagumpay, hindi mo naman dapat yan ipangalandakan, no? Hayaan mong, excuse me, hayaan mong mailahad yan, no? Ilahad yan naturally. Hayaan mo siyang, kumbaga malaman ng ibang tao na sa ibang
sa ibang tao rin niya malalaman, hindi dahil sa'yo, no? Kumbaga, ang tagumpay mo ay may, parang aalingasaw ang tagumpay, ganon. Parang, kumbaga sa baho or something. Kumbaga, may mga bagay tayo, di ba? Minsan sinasabi na, yung mga baho or sikretong masasama, di ba, nabubunyag yan. Parang ganon. Parang yung katagumpay mo, hayaan mo siyang mag-success ng wala kang di ba? Wala kang hindi mo hindi ka nagpaano ng tarpaulin or something, di ba? Parang gano'n, parang hindi mo siya pinapakilala. Hayaan mo siya ang magpakilala ng tagumpay mo. Ganon. So, what is the Seven of Wands and the Knight of Cups? There's a Nine of Pentacles. Wow! Blossoming abundance. So, ibig sabihin dito, kumbaga, independent pagdating sa business. No? Kumbaga, talagang, nasa sa'yo, no? You have a financial stability and control. And of course, there's a success. And of course, may kita na malaki daw dito na mukhang itong offer na ito ay magdadala sa'yo ng pasabog, nabulabog na Kumbaga, parang nabulabog mo yung mga bubuyog na dadapuin ka ng customer, client, gano'n. And of course, there's a Page of Pentacles, there's an investment. No? Kailangan mo mag-invest. So, what is the Page of Wands and the Three of Wands? Ano tong Page of Wands and the Three of Wands, no? And of course, there's a King of Cups. So, ibig sabihin, there's a devoted and supportive person. And of course, there's a mature, compassion male or female or something na. Kumbaga, there's an masculine energy na kumbaga, panatiliing kalmado, no? Kumbaga, sinasabi na marunong ka mag-antay, diba? Kung para sa'yo, para sa'yo. So, let's see what is the Two of Swords and the Temperance. Kumbaga, baka nag-aantay ka na may taong darating sa buhay mo, magmamahal sa'yo. So, this is it. Antayin mo lang daw siya. No? Kaya ka na pupunta sa kung sino-sino dahil minamadali mo. No? Kaya antayin mo yung bibigay ng universe na taong para sa'yo. And of course, there's the Sun card. See? Of your positive outcome. Powerful. Diba? On the right time, on the right place, ipagkakaloob sa'yo what you deserve. So, let's see what is the King of Swords and of course the Hangman. And of course, there's a Six of Swords. Transition. Ayun yung kailangan mong baguhin. Di ba? Ang perspective and of course, ang mindset mo. Let's see what is the outcome. Let's see what is the outcome. The outcome is the Three of Cups. Sa celebration, no? Kumaga magkakaroon ka daw ng celebration dito. And of course, the Four of Wands. A double clarification, that celebration, homecoming. Di ba? And wedding. And of course, there's a Knight of Swords, no? Na magdadala sa'yo ng big changes, opportunities. And of course, parang biglang pagbangon, no? Biglang pagbangon. Ahon, bangon, ganon. And of course, let's see what is Love Oracle card. Let's see what is the Love Oracle card. Ina. Later, the sunset. See, there's a sudden changes, no? Shocking news. Maybe. And of course, there's a surprises. May biglaan daw talaga dito pagbabago. And some of you guys, there's an addiction. Some of you, ito yung nagbibigay ng block sa'yo, no? Nagbablock sa'yo ng good energy. Kaya minsan magugulat ka, bakit ganito, ganyan, di ba? Ang ganda ng reading, tapos sa akin hindi. Kasi meron ka ditong obsession or something, no? Or possession or something, nagbablock sa'yo, no? Ibig sabihin dito, nagiging tayo, yung parang gustong-gusto na natin makuha isang bagay, no? Ayun yung nagbibigay sa atin ng blockages eh. Hayaan mo siya mag-unfold naturally, no? Kumbaga, parang yan kumbaga, nagiging tayo, parang, parang uhaw tayo makuha isang bagay na yun, no? Hayaan mo yung universe, surrender mo sa kanya. Gawin mo yung bagay na dapat mong gawin. At, so, sinasabi sa'yo dito na makukuha mo yan, no? Marunong ka mag-antay at transform, no? Baguhin mo yung cycle and of course, factor ng ginagawa mo. Let's see what is yun yung oracle card. There's a stability, flow. Diba? Sabi ko sa'yo, hayaan mo lang siyang umagos. And of course, some of you guys, may kinalaman kayo or sa, Ace of Water. Pisces,
Cancer, Scorpio. So, Capricorn, may kinalaman ka daw sa mga water signs. So, some of you, baka asawa mo, water sign. Or because there's an assessor, guys, no? Marami ka daw gabay dito. At yung mga gabay mo ay maaaring yung mga ancestors mo, yung maumong mga mahal sa buhay. Let's see what is the Moonology. Yung mga nuno na sa nununo, yung mga gano'n, ninuno mo. And because there's an adjustment are required, no? Kung mag-adjustment are required, sinasabi dito, kailangan mong i-adjust yung attitudes mo or something, yung ginagawa mo. No? Yung way mo, no? Kailangan mong baguhin niya, adjust ka. Baka nagkakaroon na expected, no? Yung pagiging expected mo, mina-expect mo na kagad, wala pa. Kailangan mong baguhin yun. Kasi nagkakaroon na unexpected moment eh. Huwag mong antayin, no? Magtrabaho ka na magtrabaho, kumilos ka na kumilos, hayaan mo dumating yung love, life, career, and of course, good finances sa'yo, no? Basta magsumikap ka lang, no? Wag ka nag-expect ng kahit na anuman. And of course, there is a lot, don't let pride get in your way, no? Alisin mo daw yung pagiging mataas ang pride. Let's see what is Archangel Michael. Archangel Michael represent positive thoughts create a positive result. So, being optimistic, no? Maging positive always yung iniisip mo. And of course, focus on divine perfect health. No? Kung mag-focus ka raw sa sarili mo. Sa mga nararamdaman mo, baka stress ka na or something depressed ka na, no? Kailangan mo tutukan yung sarili mo. Huwag masyadong kung ano pinagkakabalan mo or kung ano naman yung pinagagawa mo. And use your imagination and you see the answer. Gamitan mo raw ng intuitions and of course ng imagination. Baka makatulong sa'yo, no? Let's see what is additional messages. Let's see what is additional messages. Okay. There is a lost land. So, some of you you done this before. Nagawa mo na to dati, no? Kumbaga nangyari na to, nalagpasan mo na to, so tuloy-tuloy mo lang. And of course, sinasabi dito, earth pulsing, so ibig sabihin time in the nature, slow down, no? Kumbaga, maging mahinahon, no? Huwag mong madaliin yung sitwasyon. Kumbaga, may mga pangarap ka, oo, hayaan mo siyang mag-unfold naturally. Mangyayari yan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Huwag ka nag-expect. See, there's a timing. I told you, there's a timing. There's a perfect time and direction, no? Kumbaga, step by step. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. Huwag kang nag-expect ng kahit ano man. Huwag kang umaasa dun sa ano. Kasi there's an unexpected eh, no? Kapag inantay mo, inasahan mo, hindi darating. Hindi mo makukuha. No? Huwag kang magmadali. Hayaan mo siyang mangyari. And of course, there's a guilt. No? Some of you, kumbaga i-release mo yung galit mo. No? Lalo na sa mga bagay-bagay. Tao man yan o sitwasyon. Let's see what is the energy. And of course, sinasabi ng energy is rest and rejuvenate. No? Kailangan mong magpahinga sa isip at sa katawan mo. Ipahinga mo yan. No? Para malaman mo yung magiging yung hakbangin mo. Kasi parang naguguluhan ka eh. And of course, there's a journey. I told you so, no? This is your journey. Ganun talaga sa lahat ng dadaanan mo. Wala kang pinagkaiba na dadaanan mo ay parang highway or something, no? Kumbaga dadaan ka sa madilim na part, pero may mga part na maliwanag, may mga part na madilim. At the end of the road, no, makikita mo na yung light. Nandun yung kaliwanagan. So, tumbukin mo lang ng tumbukin yan. No? Huwag kang matakot. Kasi, kumbaga natatakot ka, there's an insecurities, no? Kumbaga baka maraming insecurities na, or some of you baka may insecure sa'yo or something, or baka insecure ka, no? Alisin mo yan. And of course, there's an acceptance. May mga bagay na kailangan mong tanggapin. Kung ano lang meron ka, tanggapin mo. Kasi at the end of the time, makukuha mo naman yan, no? Kumbaga, kailangan mo lang magpatuloy at ipagpatuloy, no? And of course, sinasabi na Archangel, exercise is the key. So, ibig sabihin, kailangan mo rin mag-exercise para ma-enhance ang iyong mind, no? Para mas ma-relieve mo yung toxicities. Kasi minsan, kapag wala tayong pinagkakabalahan or walang tayong ginagawa, yung utak natin, diba, kung ano-ano iniisip natin. So, ibig sabihin nito, libangin mo yung sarili mo na, kumbaga, kailangan mo talaga exercise para pagpawisan ka, 'di ba? Para exercise yung puso't isip mo. Let's see what is additional messages. There's an artist. So some of you
Kumbaga, pinapaganda or paganda na yung kwento ng buhay mo. So, ibig sabihin dito, may mga bagay na nangyayari sa iyong, kumbaga, pangit na part. Ganun talaga sa mga palabas o kahit anumang history or anumang kwento. 'Di ba? May mga pagdadaanan ka talagang makitid, 'di ba? Lubak-lubak, madilim, ganun talaga sa buhay. 'Di ba? Kailangan mo lang harapin at ipagpatuloy. Pero kasi sinasabi ni Jesus Loving Quotes, nothing shall be impossible to you. So, ibig sabihin, pagdating daw sa'yo, wala daw imposible. 'Di ba? Lahat makukuha mo, lahat mararating mo, lahat mapagtatagumpayan mo. Maniwala ka lang. What is the angel's number? There's a 666. I am centered. So, sinasabi dito, a wake-up call for you to re-examine your current situation and change the directions of your thoughts so you can raise your vibration to more positive frequency. See? 'Di ba? Kumbaga, kailangan mong isipin yung or examine yung isip mo. Or parang ginigising ka sa totohanan na mali yung pumapasok sa isip mo or sa mindset mo, no? Parang sinasabi dito, kailangan mong baguhin yung direksyon ng ng iyong ideas, ng iyong plano, ng iyong iniisip, 'di ba? Kumbaga, yan kasi nagdadala sa ng negatibo or toxicities. Yan yung kailangan mong ikat yung pattern na yan, no? At baguhin mo at erase mo yan to the positive frequency or positive thoughts and positive energy. Ganon siya, no? Kailangan mong baguhin yan. So, let's see what is additional messages of life. And because there's a growing. See? 'Di ba? Kumbaga, nag-grow ka. Nagkakaroon ka ng expansion. 'Di ba? Sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, may natutunan ka dyan. Malamang. And kasi sinasabi dito, today I understand that I am here to learn, to discover, and to grow. When I nourish myself with my inner light, my inner divinity grows. When I study the message that life brings me, I am improved in the eyes of God. When I struck a balance between the material and spiritual world, I am freed of inner conflicts. In this way, I grow on my own soul. See? Kumbaga, in-embrace mo lahat ng conflict sa'yo. Kumbaga, nalaman mo na ganito pala, kaya nagkakaroon ng komplikadong ganito. Kasi may mga thoughts, and of course, by instinct or something, by mindset ako na hindi dapat appropriate dun sa ginagawa ko. Even sa business, trabaho, negosyo, o hanap buhay or something, relationship, no? Kumbaga, ang toxicities yan ang nagbibigay ng problema. So, sinasabi dito, even sa sarili mo, sa katawan mo, no? Kapag may toxin ka sa katawan, kailangan mo ng detoxification para mailabas mo yan toxin o dumi mo sa katawan. Parang sa buhay din yan relasyon man yan or career, na kailangan mong alisin ng toxic, no? Na nagbibigay ng blockages sa'yo para mag-flow yung magandang daloy ng buhay mo, no? So, ibig sabihin dito, pinapaalam mo, pinapakita sa'yo dito na kailangan mo matutunan na alisin yung ego or yung ano man ng negativities or sinasabi dito, no more drama. 'Di ba? Alisin mo yung drama. Doon ka dapat sa, 'di ba? Realistic, dapat doon ka sa totoong klase ng buhay. So, guys, this is a special goodbye for the month of November 6 hanggang November 15. For the sign of Capricorn. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin naman pa makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads, guys. Maraming salamat po sa inyo. Naway, siksik-liglig nag-uumapaw o manumbalik sa inyong biyaya. So guys, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!